Sa likod ng nakakagulat na pamamaril sa Tacloban City, isang online game ang biglang naging sentro ng kontrobersya matapos itong maiugnay sa mga suspect na maaaring naging mitsa bakit nila ginawa ang karumal-dumal na krimen. Ano ang larong ito? Gaano ito kabrutal? Sino ang lumikha nito at ano ang nilalaman nito na maaaring mag-udyok sa isang manlalaro na gumawa ng kahindik-hindik na krimen hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang panig ng mundo? At paano nga ba ito may pagbabawal sa Pilipinas gayong milyon-milyong kabataan na ang nakapag-download nito? Yan at iba pang update tungkol sa pamamaril sa Tacloban ang ating tatalakayin ngayon dito lamang sa Mr. Goodbye! Noong umaga ng June 22, 2026, tila isa lamang itong ordinaryong araw para sa libo-libong estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City. Katatapos lamang ng flag raising ceremony at masaya pang pumasok ang mga estudyante sa kanilang silid-aralan upang ipagpatuloy ang kanilang mga klase. Ngunit walang ni isa man lang sa kanila ang nakakaalam na sa loob lamang ng halos 2 oras ay mararanasan nila ang isa sa pinakamadugong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa kasaysayan ng Pilipinas. Bandang alas 7:30 ng umaga, dumating sa paaralan ng isang 14 na taong gulang na grade 9 student na itinago ng mga otoridad sa alias na Nash. Tulad ng ibang mga estudyante, nakilahok pa siya sa seremonya ng pagtaas ng watawat bago nagtungo sa isang palikuran ng paaralan upang maghintay. Makalipas ang ilang minuto, bandang alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga, dumating naman ang kanyang 15 taong gulang na kaibigan at kaklase na kinilala lamang sa alias na Rod. Pumasok ito sa parehong palikuran at doon umano nila inihanda ang kanilang matagal ng planong pag-atake. Ayon sa mga investigador, hindi impulsibong desisyon ng kanilang ginawa. Lumalabas sa mga mensaheng na-recover ng pulisya na nagsimula pa noong Abril o Mayo ang kanilang pagpaplano. Pinag-usapan pa umano nila kung ano ang maaaring kaharapin nilang kaso dahil sa kanilang gagawin. Lumipas ang halos 1 buwan habang lihim nilang inihahanda ang isang trahedyang babago sa buhay ng maraming pamilya. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, lumabas ang 2 binatilyo mula sa palikuran habang armado ng isang 9mm Glock 70 na pistola at isang kalibre 38 na revolver. Ayon sa investigasyon, orihinal nilang pakay ang isang partikular na estudyante na umano'y matagal nang nambubuli sa kanila. Ngunit nang hindi nila makita ang kanilang target, nagsimula silang maglakad sa mga pasilyo ng paaralan habang naghahanap ng mabibiktima. Bandang alas 9:20 ng umaga, biglang umugong ang sunod-sunod na putok ng baril habang kasalukuyang nagkaklase ang mga estudyante. Ayon sa mga nakasaksi, nagpaputok muna ang mga suspect mula sa labas ng mga silid-aralan bago tuluyang pumasok sa mga gusali at nagpaputok ng walang pinipili. Nagtakbuhan ng mga estudyante habang ang iba ay nagtago sa ilalim ng kanilang mga mesa. Ang ilan ay umiiyak at sumisigaw habang sinusubukang tumakas palabas ng paaralan. Sa kabuuan, mahigit 40 basyo ng bala ang nakolekta ng mga otoridad sa lugar ng insidente. Nang matapos ang pamamaril, 3 estudyante ang nasawi habang 20 pa ang nasugatan. Agad namang dumating ang mga responding pulis at nahuli ang isa sa mga suspect sa loob mismo ng paaralan habang naaresto naman ang ikalawa makalipas ang maikling pagtugis. Habang sinusubukan ng mga otoridad na unawain kung paano nagawang magdala ng 2 grade 9 students na mga baril sa loob ng paaralan at kitilin ang buhay ng kanilang kapwa kabataan, isang nakakagulat na detalye ang paulit-ulit na lumitaw sa kanilang investigasyon. Ayon sa pulisya, ang isa sa mga suspect ay halos araw-araw umanong naglalaro ng isang marahas na online game na tinatawag na Gorebox. Isa itong laro kung saan maaaring barilin, pagsasaksakin, putulin ang mga bahagi ng katawan at pahirapan ang mga karakter sa halos walang limitasyong paraan. Ngunit gaano nga ba talaga kadugo at kadelikado ang larong ito at posible nga bang nakaimpluwensya ito sa pag-iisip ng isang kabataang matagal nang nakakaranas ng pambubuli? Para maintindihan natin ng mas mabuti ay siyasatin muna natin ang kasaysayan ng larong ito. Noong taong 2023, isang maliit na game developer mula sa Germany na kilala bilang F2 Games ang naglabas ng isang mobile at PC game na hindi inaasahang makakaakit ng milyon-milyong manlalaro sa buong mundo. Ang larong ito ay tinatawag na Gorebox, isang physics-driven sandbox game na nagbibigay sa mga manlalaro ng halos walang limitasyon at kalayaan. Sa madaling pagpapaliwanag, ang sandbox game ay parang isang virtual na palaruan kung saan maaaring gawin ng manlalaro ang halos kahit anong gusto niya. Magtayo, magwasak, gumawa ng sariling mapa at lumikha ng iba't ibang sitwasyon ayon sa kanyang imahinasyon. Ilan sa mga sikat na sandbox games na kilala ng mga kabataan ay ang Minecraft at Roblox.
Ngunit hindi tulad ng karamihan sa mga sandbox game na nakatuon sa pagbuo ng mga bahay o mga malikhaing proyekto, ang pangunahing tampok ng Gorebox ay ang walang restriksyon at detalyadong pagpapakita ng karahasan. Sa unang tingin ay tila isa lamang itong simpleng larong may malablaki na graphics na kahawig ng Minecraft o Roblox. Ngunit kapag sinimulan ng laruin, mabilis na mapapansin ang malalaking pagkakaiba nito sa ibang mga laro. Sa Gorebox, maaaring gumamit ang manlalaro ng iba't ibang uri ng baril, granada, patalim, saksakan at pampasabog upang saktan o patayin ng mga karakter sa laro na tinatawag na Gore Dolls. Maaaring maputol ang kanilang mga braso, binti at ulo. Maaari silang mabundol, masunog, mapasabog o paulit-ulit na pagbabarilin habang makikita ang paggalaw ng kanilang katawan gamit ang realistic ragdoll physics. Isa sa mga pinakakontrobersyal na tampok ng laro ay ang tinatawag na Reality Crusher. Isa itong espesyal na kagamitan na nagbibigay sa manlalaro ng kakayahang manipulahin ang halos anumang bagay sa laro. Maaari nitong paliparin ng mga karakter, itali, ihagi sa ere, durugin o ilagay sa iba't ibang sitwasyon ng pagpapahirap. Dahil dito, maraming manlalaro ang gumagamit ng Gorebox upang gumawa ng mga eksenang brutal na hindi ko na lang babanggitin dahil sa graphic na mga senaryo at ang player mismo ang nagdidisenyo sa mga senaryong ito. Hindi rin tulad ng Roblox na may mahigpit na moderation system, parental controls at age restrictions. Ang Gorebox ay mas nakatuon sa konsepto ng unrestrained destruction. Bagamat may milyon-milyong downloads na ito sa Android at mayroon ding malaking komunidad sa PC, hindi gaanong mahigpit ang pagsala nito sa mga nilalamang ginagawa ng mga manlalaro. Sa ilang Discord at Telegram communities na kaugnay sa laro, may mga gumagamit na nagbabahagi ng mga custom maps na ginagaya ang mga paaralan, shopping malls at iba pang totoong lugar kung saan maaaring magsagawa ng simulated attacks. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ayon sa mga psychologist at eksperto sa pag-uugali, walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang paglalaro ng marahas na video games lamang ay direktang nagiging sanhi ng pagpatay o pagiging kriminal ng isang tao. Sa katunayan, milyon-milyong tao sa buong mundo ang naglalaro ng mga larong may karahasan tulad ng Grand Theft Auto, Call of Duty, at Mortal Kombat nang hindi kailanman gumagawa ng krimen. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral, ang matagal na pagkakalantad sa matinding karahasan sa virtual na mundo ay maaaring magdulot ng desensitization o unti-unting pagkawala ng emosyonal na reaksyon sa totoong karahasan. Maaari rin itong pababain ang empathy o kakayahang makaramdam ng awa sa ibang tao, lalo na sa mga batang dumaraan sa depresyon, matinding galit o paulit-ulit na pambubuli. Para sa karamihan ng mga manlalaro, nananatiling libangan lamang ang larong ito. Ngunit para sa ilang kabataang may mabibigat na pinapasan sa totoong buhay, maaaring magsilbi itong dagdag na gatong sa apoy ng kanilang galit at paghihiganti. Matatanda ang sinabi ng mga batang suspect sa Tacloban shooting na kaya nila ginawa iyon ay upang gumante sa batang nambuli sa kanila. At bagamat hindi pa napapatunayan ng mga investigador na ang Gorebox ang direktang nagtulak sa dalawang estudyante sa Tacloban na gawin ng kanilang krimen, hindi ito ang unang pagkakataon na napasama ang pangalan ng laro sa isang seryosong investigasyon. Sa ibang bansa, may mga kabataang gumamit ng parehong laro hindi lamang upang ito ay laruin online, kundi upang isasadula ang mga pag-atake ng mga terorista na totoong naganap at maging ang mga kilalang pamamaril sa totoong buhay. Dahil dito ay lalong lumalawak ang pangamba ng mga eksperto at mga pamahalaan tungkol sa potensyal na impluensya ng mga ganitong uri ng laro sa mga kabataan. Bagamat ang trahedya sa Tacloban ang unang pagkakataon na naiugnay ang Gorebox sa isang aktwal na pamamaril na nagresulta sa pagkamatay ng mga tao, hindi ito ang unang pagkakataon na napansin ng mga otoridad sa ibang bansa ang potensyal na panganib ng laro. Sa katunayan, ilang buwan bago pa man mangyari ang insidente sa Tacloban, isang kahalintulad na kaso ang nagdulot na rin ng pangamba sa mga eksperto sa Singapore. Noong January 2026, isang 14 na taong gulang na binatilyo sa Singapore ang inilagay sa ilalim ng restriction order ng kanilang Internal Security Department o ISD matapos mapag-alamang unti-unti siyang naimpluwensyahan ng ideolohiya ng grupong ISIS sa pamamagitan ng internet. Ngunit sa halip na gumamit lamang ng social media upang ipahayag ang kanyang paniniwala, ginamit din umano ng batang ito ang Gorebox upang muling likhain ang mga pag-atake, pananambang at mock executions na ginagawa ng mga terorista sa gitnang silangan. Sa isang hiwalay na kaso, isa pang binatilyo sa Singapore ang gumagamit naman ng Gorebox upang gumawa ng mga propaganda video na nagpapakita ng mga simulated battlefields na ginaya pa umano sa Syria at maging sa Marawi sa Pilipinas.
Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, mahalagang tandaan na ang Gore Box ay isa pa ring larong nilalaro ng napakaraming tao sa buong mundo. Ayon sa Google Play Store, mahigit 10 milyong beses na itong na-download sa mga Android device, habang daan-daang libong iba pa ang nagmamayari ng laro sa PC sa pamamagitan ng Steam. Tinatayang milyon-milyong manlalaro ang nakasubok na ng Gore Box, at ang napakalaking karamihan sa kanila ay hindi kailanman nasangkot sa anumang marahas na krimen. Dahil dito, naniniwala ang maraming eksperto na bagamat maaaring makaimpluwensya ang mga mararahas na laro sa paraan ng pag-iisip ng ilang individual, hindi sapat ang paglalaro lamang ng isang video game upang gawing mamamatay tao ang isang nilalang. Gayunpaman, hindi lamang mga anti-terrorism units ang nag-aalala ng ganitong klase ng mga laro. Sa ilang online community, may mga malalarong gumagamit ng Gore Box upang muling likhain ang mga sikat na mass shooting sa Amerika. Ang iba naman ay gumagawa ng mga karakter na kahawig ng kanilang mga kaklase, guro o kakilala, at isinasa ilalim ng mga ito ng iba't ibang eksena ng pagpapahirap o kaya naman ay pagpatay. Dahil dito, nagsimula ring pag-aralan ng mga psychologists kung paano naapektuhan ng paulit-ulit na pagkakalantad sa ganito mga senaryo ang pag-iisip ng mga kabataan. Ayon sa ilang pag-aaral, maaaring maging mas mababa ang emosyonal na reaksyon ng isang tao sa totoong karahasan kapag palagi itong nakikita sa virtual na mundo. Ang iba naman ay nagsasabing maaaring maapektuhan ang kakayahan ng isang bata na makaramdam ng awa o pagkabahala sa pagdurusa ng ibang tao. Gayunpaman, hindi nagkakaisa ang mga eksperto sa usaping ito. Marami pa ring psychologists ang naniniwalang ang mga video game ay isa lamang sa napakaraming salik na maaaring makaapekto sa pag-uugali ng isang tao. Kadalasan, mas malaki pa rin ang papel ng kapaligiran, pagpapalaki ng magulang, mental health at mga karanasang tulad ng matinding pambubuli. Sa madaling salita, hindi sapat na sisihin lamang ang isang laro sa tuwing may nangyayaring karahasan. Ngunit para sa mga otoridad sa Pilipinas, sapat na ang pagkakasangkot ng laro sa investigasyon sa Tacloban at ang mga naunang insidente sa Singapore upang magdulot ng pangamba. Kaya naman, habang patuloy na pinag-aaralan kung gaano kalaki ang naging impluwensya ng Gore Box sa dalawang kabataan, nagpasya ang pamahalaan na gumawa ng isang hakbang na bihirang mangyari sa bansa, ang pansamantalang pagbabawal sa isang online game. Inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pansamantalang pagbabawal sa laro habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon sa digital activities ng mga suspect. Ayon sa mga opisyal, mananatili ang pagbabawal hanggang sa makapagpatupad ang developer ng laro na F2 games ng mas mahihigpit na child safety measures, age verification systems at content moderation tools upang mapigilan ng mga menor de edad na ma-access ang mga mararahas na nilalaman nito. Ngunit paano nga ba ipapatupad ang pagbabawal sa isang laro na maaari namang ma-download ng mga oras mula sa internet? Ayon sa mga otoridad, makikipag-ugnayan sila sa Google at iba pang digital distribution platforms upang alisin o pansamantalang hindi ipakita ang Gore Box sa mga gumagamit na nasa Pilipinas. Posible ring utusan ng mga internet service provider na hadlangan ang pag-access sa ilang opisyal na website at server ng laro. Gayunpaman, aminado rin ng mga eksperto sa cybersecurity na magiging mahirap ang ganap na pagpapatupad nito dahil tulad ng ibang ipinagbabawal na aplikasyon, maaari pa rin gumamit ang ilang manlalaro ng VPN o Virtual Private Network upang magmukhang nasa ibang bansa sila at ma-download pa rin ang laro. Maaari ring mag-install ang iba ng kopya ng laro mula sa third-party websites o magbabahagi ng installer files sa pamamagitan ng social media at messaging applications. Dahil dito, may mga eksperto na nagsasabing bagamat makatutulong ang pagbabawal upang mabawasan ang bilang ng mga bagong manlalaro, hindi nito tuluyang maaalis ang laro sa bansa. Para sa kanila, mas mahalaga pa rin ang mahigpit na paggabay ng mga magulang sa paggamit ng cellphone at computer ng kanilang mga anak. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan din ng pamahalaan kung dapat bang palawakin ang pagsusuri sa iba pang sandbox games at online platforms na maaaring gamitin sa paggawa ng mararahas na simulation o extremist content. Samantala, nasa kustodya na ng Philippine National Police at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban. Dahil sila ay 14 at 15 taong gulang pa lamang, sakop sila ng Juvenile Justice and Welfare Act ng Pilipinas. Ayon sa batas, ang mga batang may edad 15 pababa ay karaniwang exempted sa criminal liability at sa halip ay sumasailalim sa intervention programs, counseling at rehabilitasyon. Ngunit ang mga menor de edad
edad na higit sa 15 at wala pang 18 ay maaari pa ring managot kung mapapatunayang kumikilos sila ng may discernment o sapat na pag-unawa sa tama at mali ng kanilang ginawa. Sa kaso ng 2 grade 9 students, lumilitaw sa investigasyon na matagal na nilang pinagplanuhan ng pag-atake. Nagpalitan sila ng mga mensahe tungkol sa kanilang magiging pananagutan sa batas at sinadya nilang magdala ng mga baril sa loob ng paaralan. Dahil dito, posibleng ituring ng korte na kumilos silang may discernment. Kapag nangyari ito, maaari silang ilagay sa mga youth rehabilitation facility at manatili roon hanggang sila ay umabot sa hustong gulang. Depende sa magiging desisyon ng hukuman at sa resulta ng kanilang psychological evaluation. Patuloy ding iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga may-ari ng baril na ginamit sa krimen. Ang 9mm Glock 9 ay pagmamayari umano ng tiyahin ng isa sa mga suspect na isang police staff sergeant, habang ang kalibre 38 naman ay natuntun sa isang security agency kung saan dati nagtatrabaho ang lolo ng isa pang suspect. Sinusuri ngayon ng pulisya kung nagkaroon ng kapabayaan sa pag-iingat ng mga armas at kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga taong nagmamayari ng mga ito. Maaari silang maharap sa mga kasong may kaugnayan sa unsafe storage of firearms, paglabas sa mga regulasyon sa pagmamayari ng baril at iba pang kaugnay na paglabag depende sa magiging resulta ng investigasyon. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang isang mahalagang tanong. Kung walang pambubuli, kung walang madaling pagkuha ng mga baril, at kung may sapat na paggabay mula sa kanilang mga magulang o nakatatanda, mangyayari pa rin kaya ang trahedyang ito kahit pa naglaro sila ng gore box? Marahil ay hindi na natin kailanman malalaman ang buong sagot. Ngunit ang kwento ng 2 estudyante sa Tacloban ay nagsisilbing paalala na ang isang video game ay hindi kayang humawak ng baril ng mag-isa. Sa huli, ang mga desisyong ginagawa ng tao ay hinuhubog hindi lamang ng nakikita niya sa screen, kundi pati ng kanyang karanasan sa tahanan, sa paaralan at sa lipunang kanyang ginagalawan. At marahil, ang pinakamabisang paraan upang protektahan ng mga kabataan ay hindi lamang ang pagbabawal sa isang laro, kundi ang pagtitsak na walang batang kailanman na nakakaramdam na nag-iisa, napapabayaan o walang mapagsabihan ng kanilang dinadala. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.